Hello mga padaba, kamusta po kayong lahat? Naway nasa mabuti po kayong kalagayan ngayon. And for today's videos or word for today is utang na loob. Ang walang kamatayang salita na minsan naririnig or madalas nating naririnig. Mapapamilya man yan, mapakaibigan man yan, mapakakilala man yan, mga strangers man yan, naririnig natin lagi yung salitang utang na loob na laging kaakibat. Wala kang utang na loob. May utang na loob ka ba? Nasaan yung utang na loob mo? Wala kang utang na loob. Na kung minsan nagiging negative na rin yung dating sa atin. Or nagagamit as pang-manipulate sa atin. Na parang, uy, may utang na loob ka dun ha. Suklian mo. Alam niyo nga padaba, eto, kailangan nating basagin. Huwag na tayo masyadong komportable or lagi natin yung pa natin, ulit-ulitin natin yung mga kaninunuan, yung mga salita ng mga matatanda. Kumbaga sa ugat masyado na matanda. Putulin na natin. At ayusin natin yung tamang paggamit ng term na ito or itong salitang utang na loob. At kung babaguhin man natin ito, pati yung kaisipan ng mga taong mahilig magsalita ng ganito. Or yung mga uncontrollable na mga tao na madalas bumibitaw ng mga ganitong salita. Kasi yung tumatak sa kaisipan natin o lumaki tayo sa ganitong kaisipan na kapag may utang na loob sa isang tao, kaya kailangan bayaran mo talaga siya. Or in return, kailangan may favor ka rin sa kanya. Alam niyo mga padaba, yung utang na loob na to, yung salitang utang na loob, kailanman hindi po nababayaran talaga. At kailanman hindi mo pwedeng bayaran. Pero syempre kailangan suklian mo ng respeto kasi yung utang na loob, ibinibigay po ito ng free. At susuklian mo ito ng free respect. Free sa'yo na binigay, walang bayad, free din itong ibabalik mo sa kanya. Yung tubo noon is gagawin mo rin sa ibang tao. Pay forward, ika nga. Pwede kasi yung utang na loob is money matters, merong favor na ginawa sa'yo, o mga ibang bagay na panghabang buhay na daladala mo. Let's say for example, yung pinakasimple na lang din para mas maintindihan po natin. Sa mag-asawa, yung lalaki, nagtatrabaho, kasi mahal niya yung asawa niya. Magpo-provide siya para sa family niya, sa mga anak niya. Kung wala naman silang anak, sa asawa lang naman din niya. So, mahal na mahal ni lalaki si babae. So, si babae naman, mga padaba, is ibinibigay naman niya yung purpose sa lalaki. Parang nga naman may purpose si guy. Diba? Kasi nga couple sila, mag-asawa sila nasa relasyon sila So, utang na loob ng babae na nagpo-provide kasi si lalaki sa kanya. Kaya na mga pride nyo, sasabihin nyo, hindi obligasyon niya talaga yun kasi siya lalaki, siya yung asawa ko. Diba? Legal akong asawa. O di kaya, siya naman talaga kasi siya yung may trabaho. Nakukuha niyo ba yung gusto kong sabihin mga padaba? So, utang na loob ni babae sa lalaki. Okay? So, in return, respect. Ibibigay niya yung sa lalaki. Ibibigay niya ng priority sa lalaki or purpose sa buhay si lalaki para mag-work out yung relationship nila. So, balik rin naman natin yung sitwasyon. Si babae, ginagawa niya lahat. Sa loob ng bahay, yung trabahong napakabigat bilang nanay, bilang asawa, lahat ginagawa niya. So, ini-expect naman natin kahit something na, di ba, a little respect, a little love, a little appreciation. So, si lalaki naman may utang na loob kay babae. So, ano ba isusukli niya? Appreciation? Diba? Love? More on giving everything na lang. Lahat ng pwedeng maibigay niya, makapagpapasaya sa asawa niya, ibibigay niya yun kasi in return naman doon sa utang na loob niya sa lahat ng ginagawa ni asawang babae. So, kahit anong mangyari, pumapasok pa rin po dito yung salitang utang na loob sa kahit sinong tao, kahit maliliit na bagay yan, meron tayo or nagkakaroon tayo ng utang na loob sa mga bagay-bagay. Let's say, for example, naging magkaibigan kayo, nagkaroon kayo ng away, so nagkalamat kayo. Ayaw magbigayan, purong fried chicken lang. Tapos naunahan na ng mga emotional distress. Ayan na, sigawan na, batuhan na, sumbatan na, lahat-lahat ng dapat pwedeng itapon. Nasaan yung respeto doon? Wala. Nandiyan na magkakaungkatan na ng mga utang na loob. It means, galit ka dun sa tao na yon sa gumawa sa'yo ng kamalian or kasalanan. Pero, minsan, mangibabaw pa rin sa atin. Hindi po ito sa pilitan. Kailangan lang mangibabaw sa atin yung pagrespeto sa kapwa. Yung tipong hindi mo naman kailangan na, sige, bati na tayo, okay na tayo. Dahil respeto daw diba? Pwedeng pakalmahin natin yung sitwasyon, diba? And then after that, tingnan natin yung bright side. Mahirap mang gawin pero kailangan natin gawin dahil nga sa utang na loob.
So kung isipin mo nga naman, parang hirap no, kasi galit nga, di ba? Galit ka nga, di ba? Galit yung utak mo, galit yung puso mo. Pero kung titingnan mo yung bright side, kunwari nga halimbawa na lang, nagkaaway kayo ngayon, tapos kinabukasan, no, ano nangyari? Hindi nagpansinan, pakalmayin yung sitwasyon. And later on, tingnan mo yung bright side, makikita mo doon, yung mga gandang alaala nyo, magandang pinagsamahan nyo, medyo kakalma din yung sitwasyon. At doon na yung papasok yung respeto. Hindi mo siya pansinin, hindi na kayo magkapansinan forever, pero mananatili pa rin yung respeto nyo bilang tao. Or wala na kayong relasyon dalawa, tinapos nyo na lahat-lahat, pero yung respeto nyo sa isa't isa is mananatiling okay. Hindi na kayo magkakasira sa ibang tao. Kasi nga, minsan sa buhay nyo, nagkaroon ka ng utang na loob dun sa tao na yon. At hindi mo nga siya mababayaran at hindi nga kailangan bayaran, kundi respeto na lang din ang ibibigay mo, ibabalik mo, whatsoever. Pero kasi minsan mga padaba, kahit hindi mo sumbatan yung isang tao, kung maliit yung utak niya, hindi yan makakaintindi talaga. Ano mo yon? Kailangan pa ng ibang tao para i-remind siya ng dapat niyang gawin. Para ma-realize niya na meron siyang utang na loob dun sa tao na yun. Kasi nga pinapairal niya yung fried chicken niya. So anytime pwede mong kalimutan or humiwalay dun sa taong pinagkakautangan mo ng loob. Pero please, give the credit of respect. Kasi minsan merong mga tao na, let's say for example, halimbawa ako, nagalit ako dun sa tao na yun, may utang na loob ako dun eh. So naghiwalay na kami. So hindi ko na ibibigay sa kanya yung respeto. So sisiraan ko na siya sa ibang tao, magsasalita na ako ng mga against sa kanya. Kasi nga, di ba, wala akong utang na loob doon. Feeling ko wala akong utang na loob sa kanya. When in fact, meron nga talaga. So for example naman din, ako yung nagbigay ng utang na loob doon sa isang tao. Di ba? So nagkaiwalay na kami. Wala nang communication. So ako naman, dahil ako yung nagbigay ng utang na loob, malakas yung loob ko. Siraan din siya sa ibang tao. Kasi nawawala na yung konsepto ng respeto. Kasi nga, siya yung may utang na loob sa akin. Di ba? Ako lang yung may K na manira sa kanya. So, merong mga ganong senaryo sa mga tao na hindi natin maiiwasan. But please, or yung iba galit na galit, hindi masabi-sabi kasi may utang na loob siya dun sa tao na. So, please, hindi po talaga nababayaran yung utang na loob. At hindi kailanman dapat bayaran. Pero, suklian mo ng kabutihan at respeto. Kasi hindi lang ito para sa'yo, kundi para din sa sistema ng universe sa'yo. So buong utang na loob kong binigay sa'yo yung tulong, ibalik mo respeto. Ganun lang dapat mga padaba. GB lang mga padaba. Good vibes only. Keep smiling everyone. Have a nice weekend mga padaba.